1874. So ito yung ano, dito yung eksena sa movie na 18. Dito si Charo Santos. Uy! Swam na mais. Grabe. Hello mga kasenyor. Today, papasyal na naman tayo sa isang bayan sa Bulacan, ang makasaysayang bayan ng San Miguel. So pupuntahan natin ang kanyang mga historical at heritage attraction. Pupunta tayo sa kanyang simbahan, sa museum, sa mga lumang bahay. Titikman natin ang kanyang pagkain at dadalawin natin ang makasaysayang Biak na Bato Caves. So tara, samahin na kami at bibiyahin na tayo papuntang Bulacan para dalawin ang maganda at makasaysayang bayan ng San Miguel. Let's go! 4:36, aga natin. Dito mag-umpisa ang ating biyahe papuntang San Miguel MRT. Pero 5:05 pa. Hintay muna tayo. Dito pa tayo sa Pasay. Bago pa tayo. MRT. Aga natin. Mga 15 minutes pa bago buksan. Nakapila na yung mga tao. Haba na pala pila ganitong oras. Sarado pa MRT. Hintayin natin magbukas. Pasok na tayo MRT. Bilokson na. MRT going to Wow.
Sitingin ko ba, oh. Siting ko pa, oh. Ang bababa dito. So na, let's start walking to the other side. Puntang Cisco Terminal. Ito na yung mga buses. After Baliwag pa yung Cisco. Ito na yung Cisco. Sakay tayo biyaheng Dagupan. Dito na tayo sa Cisco. Ayun yung bus natin. Hopefully makasakay tayo ng 6 o'clock. Hinintay pa natin mga kasama natin. We just arrived dito sa simbahan ng San Miguel. Okay, dito muna tayo. Dadating na San Miguel, unahin natin ang museum. San Miguel, Bulacan. Dumating tayo sa museum ng San Miguel. Ay, ito yung ano. Hindi kasi nasa provincial pa siya makukuha. So meron siyang pasyal na passport sa lahat. Pwede naman. Sa Bulacan, tatatakan. Kahit naman siguro sila stop na Yan, lang. pwede niyong patatakan sa biyak na bato. Okay. Orla, si Madam Orla. Sino ba? Sinang Borla? Miss Joy. Joseph Reggie, tama sa inyo. Ay, alin? Sino ba ba? Yung isang natin pa pala yung Simbahan ng San Miguel.
Ako po ang taga San Miguel, Bulacan. So, kasama ko po si Jean at si Joseph. We arranged the tour for you. And thank you for coming and having interest sa aming bayan. Ano po, nataon po meron pong okasyon. Next week may okasyon din. But I hope nag-enjoy po kayo sa pag-visit nyo sa amin. Bilang paumpisa po, I have Reggie Manala. Siya po ang aming curator sa aming museum. So, he will lead po the tour for us dito sa simbahan. Okay po? So isang pagbati po ng mayumong umaga. Welcome po dito sa mayumong bayan ng parokya ng San Miguel, Bulacan. Sa simula po, ang tawag sa bayang ito ay mayumo. Ito po ay salitang Kapampangan na ang ibig sabihin sa Tagalog ay matamis. Dahil marami daw pong punong-pukyutan or honeybees or punong buli na makikita po dito sa kagubatan. Ang simbahan po ito ay naka-under po kami sa mga Augustinian friars. Naging bisita po kami ng Candaba, Pampanga noong 1607. And then nagsasariling parokya po kami noong taong 1725. Kaya ngayong taon po, importante po, puno po ng pagpapala at biyaya ang taong ito, 2025. Dahil kami po ay nagdiriwang ng jubileo ng aming parokya. From 1725 to 2025, sa tema po na Pundasyon, Dibusyon, Misyon, 300 taong biyaya po ng aming bayan at ng aming parokya. Ang simbahan po ito nangyari sa Batod Ladrillo ay sinagawa noong taong 1848 sa ilalim po ng panunungkulan ni Fraile Francisco Ariola. At ito po ay natapos noong 1879 sa ilalim ng ministeryo ni Father Ariola po. And then, importante din po ang simbahang ito, kaya po kami nagkaroon po ng historical marker dahil dito po nagputak ang mga manghimagsik po, mga Guardia Civil po, nung ilalim po ng digmaan po ng San Miguel de Mayumo noong 1898. At kinabukasan niya po ang quadrutor po nung time po na yon na si Padre Ildefonso Carranza ang naging kauna-unahang paring Pilipino. Sa bakuran po ng ating simbahan, makikita po natin dito ang tombstones po ng isa po sa mga kilalang bayani po natin, si Dr. Maximo Viola. As we all know po, it is a general knowledge na si Dr. Maximo Viola ang kaibigang matalik ni Dr. Jose Rizal dahil siya po ang nagtustos ng pananalapi upang maipalibag ang Southern novel na Noli Me Tangere. Masasabi po natin na kung wala si Dr. Maximo Viola, wala daw po tayong mapapanood sa isang telebisyon ng teleserye na si Maria Clara at Ibarra. At ang isa pa po na makikita po natin dito sa bakuran ng ating simbahan ay ang libingan po ni Don Simon Texon na kapamilya po ni Tito Bobo Texon. At ang isa po sa mga buhay na bayani pa, ang pamansang alagad ng sining sa panitikan po ay si Dr. Virgilio S. Almario. Madalas po siyang pumupunta dito sa bayan po ng San Miguel upang bisitahin ang museo. Siyempre po, upang maitaas po ang aming pamanang pangkasaysayan, pangkultura, sining at maging ang panitikan po ng mayumong bayan at ang aming parokya. Ang isa po sa ipinagmamalaki namin dito, cultural heritage, ay ang paggawa ng Borlas de Pastillas. Ito po yung sining po ng Pabalat. Makikita po natin sa loob ng museo kanina, naka-display po doon ang malikan sining po ng Borlas de Pastillas. Until now po, ito po ay pinipilit po namin buhayin, maging parte po ng aming pang-araw-araw na gawain at maging part po ng aming lifestyle upang hindi po ito manamlay at upang ito po ay sumigla. So, ngayon naman po pupunta po tayo dito sa Gallery 2 po. San Miguel de Mayumo. Alamat ng pagkakatatag ng bayan ng San Miguel de Mayumo. Sa kagaya nga po na sinabi ko kanina, ito po ay Mayumo. Ito ay salitang Kapampangan na nangangahulugan po sa Tagalog na matamis. Ang alamat po ng pagbuo ng pamayanan ay di umano po si Miguel Pineda mula po sa Angat, Bulacan. Kasama mga kababayan na karating sa Pook, itinatag po ang pamayanan ng pinangalanang San Bartolome na ngayon po ang tawag po ay Tartaro. Samantala naman po sa baybaying lawa ng Candaba, may Kapampangan po na pinamumunuan naman
ni Mariano Puno. Ang pamayanan po ay may pangalang Santo Rosario na ngayon po ay tinatawag na Mandili. Kaya ang San Miguel po ay nahahati sa Mandiling Kapampangan at Mandiling Tagalog. Ang dalawang pamayanan po ay nagkaisa upang pagsamahin ang pamayanan para sa kaligtasan daw po, para po sa puwersa ng mga mandarangbong na tulisan. Ang mga Tagalog po ay nanirahan sa San Bartolome sa itaas po ng ilog. Ang Kapampangan naman po ay aahon ng ilog at mula Santo Rosario, magtatagpo at maninirahan sa kinatatayuan ng kasalukuyang bayan. Ang pamayanan po ay pinangalan ng Miguel Mayumo mula po kay Miguel Pineda at Mayumo sa matamis sa pagsasamahan po ng dalawang pamayanan. Si Miguel Pineda po ang sinasabing nahirang na gobernadorcillo ng San Miguel de Mayumo noong taong 1776. Mula po sa pangalang Mayumo, naging Miguel de Mayumo. Ngayon po ang tawag po sa San Miguel dahil parte na po ito ng Bulacan ay San Miguel, Bulacan noong 1848. At sinasabi po sa yungib ng Madlum noong 1763 ay nagpakita po ang isang imaheng may pakpak at ang isang mangangahoy po, dinala po ito sa simbahan, pinakita po sa Frailing Agustino. Sinabi po ng Frailing Agustino na, yan si San Miguel Arcangel. Kaya magmula po noon, ang bayan ay pinangalan ng San Miguel de Mayumo. Ang aming pong pagbati ay nagsisimula sa Mayumo. Mayumong pagdating, mayumong salamat, mayumong umaga, mayumong hapon. Ang mga larawan na makikita naman po natin dito ay ang programang MDKKK program. Ang isa po sa mga active collaborator po natin ay ang Pamana di Mayumo upang maitaas po ang ating pamanang pangkasaysayan at pangkultura. Ang MDKKK program po ay mayumong debosyon, kasaysayan, kultura, kalusugan, at kalikasan. Kaya masasabi po natin ang Pangdiosesa sa Nadambanan at Parokya ni San Miguel Arcangel ay may pagmamahal sa kasaysayan, sa ating mayamang kultura, makulay na sining, at higit sa lahat po, meron din po kaming activities para po sa mga eskwelahan, pamayanan, sa Paris Pastoral Council at mga barangay po, para po sa ating mayumong kalusugan. At syempre po, since the season of creation po, sa Laudato Si po ni Pope Francis, ang Dambanang Mayumo at Parokya din po ay makakalikasan. Dahil kami po ay nagkakaroon ng tree planting activity sa mga paaralan at pamayanang dinadalaw ng ating imahe naglalakbay na si San Miguel Arcangel de Mayumo. Dr. Maximo Viola. Maximum. Oriol. Si Daniel ba nakikita po kayo? Imbakan ng palay. Si Doña Valeriana Velay. Belay. Pag may oras Existing tayo, pa yung bahay. pwede natin Existing. puntahan. Yes, existing. Pwede natin puntahan pag may oras tayo. Napagpaalam ko na naman siya. Kay Lorenzo Buendia. Yes! Nakita ko siya sa gate. Binaba ko siya. Sa likod, sa likod. Oo, nakatambay eh. Sa Nakaikot pala kayo dito sa likod. Oo, sabi ko yung si Lolo. Asan po si Doña Sisa? Hindi, iba yung kay Doña Sisa. Doon May iba pa po. Titingnan natin kung hindi natin pa siya doon. Oh, hindi ko alam na akala mo. Ang ganda pala. Cobblestone. Sa harap ng simbahan, na harap ng lumang munisipyo. Ito ang lumang pamahalang bahayan.
usual ang apelido, hindi siya apelido Pilipino, Moses Biel. So you will Parang hear German, that, no? yes, you will hear that surname very often as we go along. Maraming salamat. So ayan po siya. May alaga po siyang poon na Nazareno. Nazareno, dyan sa baba. Dyan sa baba. Tapos nag-serve din siya bilang post office, postal office po ng aming bayan. So ngayon pag-aari po siya ng pamilya Kapilo. Malaki po ang bakod niyan. Pag pumasok ka dito sa Yun, Bijan, yun, parang yung pangke. pisa ng bako din. Katabing ilog, mayaman. Also, Tayo. Oo, ako eh. Malplat kami ano eh. San Miguel River. Tayo ngayon sa Engalias, Puro. Dito po yung pagawaan ng puro sa akin. Ito po si Ate Bunso. Isa lang yan, pero ito Oo, isa pinakasikat. siya sa gumagawa ng puro. Pero kasi siya yung suki namin eh. Ito ako bumibili ng puro sa kanya. Bumibili kami. So pagka kailangan namin ng puro, siya ang supplier ko. So si Ate Bunso, tuturo niya sa atin ngayon ang paggawa ng puro at saka ilang klase ng bunso Ate Bunso. Bali, balaw-balaw yung sahit. Kung po yun, saka po bangos. Pero yung sa Palparade, may special na Ano puro. yung parang game po yata na tapos. Laman loob. Isa naman ano. So parale, laman ko. Yun, hindi Parang ako gumagawa lang. Pero dito lang meron ron. Purong parali. Puro yung laman loob o yung yelpo. Oo, so Lamang loob or liempo. pero hindi siya ano yun, special request yun pag Special yun, gagawin oo. niya. Dito lang meron doon sa San Miguel. Purong parali kung tawagin. Yung father, Saan galing yan? Ano po yung tipon po? hindi, hindi mo tuloy. Wala na po na ako po sa dagat lang po. Yung dati kasi, suwahe, yung nakukuha sa mga sapa. Yung, Wala na po kasi ngayon. Sa front na po. Ngayon po yung pinga. Dati po yung ginagawa ko yung galing sa ilog. Nasa yung yung mga suwahe. no? Oo, yung mga Tumatalo na. Masarap, mas masarap yung sana yun. Kasi parang buhay na nila. Surpresa ang ano. Saka, Inigisa pa yan. Oo, parang Pumuroy muna, tapos bibisa mo. Dito sa amin, Bawang bibisa. sibuyas. Kasi sa allegedly, sabi nung aking pinsan na taga-pagkasin, kinakain daw nila ng ilaw. Yeah, yeah. Pwede na Ah, sis. kinakain na. Kinakain ng ilaw. So, dito sa amin yung pinsan. Sa bahay. ito parang sigas lang po. Potoloring. Pero parang nilagyan ng kulay. Gaganon lang po. Kaya kailangan mo ng assistance sa puso. Sabihin ko lang. Para may libre. Angkat. Ano po O yung bibili pala. Okay lang naman. May nabibilan pa pala na angkat dito. Ano po lasa niya in its raw? O ano, maasim po ba? Alin? Wala. Parang sigas lang siya na inano. Binabad sa food color. Oo. Tapos po, gigilit na ano kami blender. Ano pong bigas yung gamit? Jollibee rice. Ano po siya? Yung medyo may... Sinandong. Racket? Hindi po, ano siya, ordinary. Tapos asin po. Saan galing Gano'n yung marami asin? asin? Palengke lang. Pinatensya ko pero ito po sana yung ano, measuring. Ayan pa. Mga dalawa. Pag ako na po kasi parang natatensya ko na. Kaya, Kabisado nila. dalawang ganon. Hindi, yung bigas mo, ilang kilo to? Ito, 4 kilos. 4 kilos. Oo. 4 kilo itong bigas. Yan na yung lunch. Masang asin. Mga dalawa. Kahit natin yan. Yun, gaganyan. Mix well. Para balance yung kulay. Ito po bago sa inyo, ano, kaya lang pinalamig ko lang siya para matagal po kasi. Required po ba bago isain?
mas maganda po para mapapanis siya ng mag-isa. Hindi po yung panis na agad. Yung production nyo po, weekly, tapos Ano po, oo, kasi bali 1 week po bago siya pwedeng ibenta. ibenta. okay. Matagal po kasi. Naalis po yung mga... Hindi, may tinik po. Yung mga dugo-dugo kasi po. Yun po kasi yung isa sa Paano ba to? Yung Panis. Wala po siyang kaliskis dapat. Wala rin po siyang kaliskis. Tapos po, pag po yung buburuhin na yan. Tapos ina-layer ba? Ano po ito? Light color. Pag po medyo siya. Ayan, first layer. Medyo dark pa nga siya, tapos magla-light siya eventually, no, ate? Pipink. Magpipink na, like, Mamaya po makikita ko yung fermented. May tapos Gagawin po. Yan yung mangga kunwari. Ayan po, gagawin. Parang mango graham. Yung pa rin nakabuko. Opo, tama Medyo siya. graham. Bangos, ano to? Medyo graham cake pa rin. Dish to dish. Ayun po, tapos rice uli. After mix po siya. Pero yung sinang Ano naman to? Balaw-balaw. Balaw. Baliktad po yung sa kasi po yung pagbalaw-balaw, kailangan mainit yung kanin. Kasi ito pinalamig ko bago ko pagsamahin. Ito naman po, kailangan mainit yung kanin kasi parang naluluto siya. Mas mahirap po ba yung puro kasi mas matagal po or same lang din sa Parang mas madali. Ay, yung the same yung Oo. 7 days din. Lalagyan din po ng angkak. Opo, kaya lang po, kasi mainit yung kanin, palalamigin mo na mamaya na po lalagyan mo ng angka, saka asin parang nilabas na ganyan. Ito yung anak niya, si Konsehal Ligon. Konsehal ng barangay namin. Wow, laki naman ng lutuan. Yan po yung Isang bar. 4 kilos de bebes. Oo, 60. Gaganon po. Oo. Unti-unti. Hindi siya bibiglain. Tapos po hindi siya lalagyan mo na ng Angka. asin sa angka. Kasi po, mainit pa. Kung taga sa matutunaw naman si asin at saka mainit sa kamay. Palalamigin po after nun. Para po yung kanyang hipon medyo maluto lang naman. Pero maluluto din naman po. Ay, nagiging buro naman to pag mga 7 days. Kasi ang goal niya is maluto yung hipon. Kaya Yung medyo hindi yung hilaw na hilaw. Tapos pagka niluto na itong balaw-balaw, mas matamis siya kaysa doon. Parang Mas maganda nga sana yung sinasabi ni Sir kanina na yung sa ilog. Mas matamis Ayos siya. wahe. Oo, mas matamis siya. Sa Kasi yung ilog kulang. Kinakain na namin. Yan, nagpukulay na yung hipon. Parang naluluto na siya. Naluluto na siya ng init Iba sa ng Korea, meron sinaing. yung soy crab. Diba? yung pong Buro. Customized. Opo. Pero ito po talagang ginagawang Ako wala po kami alam na ibang gumagawa dito. Ay, hindi po. Marami na po yan. Ang dalawa siguro. Ang dalawa, tatlo. Okay, paano i-prepare to? Paano gagawin luto? Igigisa nyo to sa sibuyas, kamatis, kung gusto nyo, lagyan nyo ng bawang. Pero lalagyan ko to ng tubig. So marami itong portion na to. Kala nyo konti, pero marami rin siya. Marami yan. Mag-e-expand pa siya. Oo, lalagyan pa yun. Kasi dry na dry po siya. Gigisa pa siya sa kamatis, sibuyas. Hindi, bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Kasi pagka may kamatis. Kung gusto niyo po kamatis, okay lang. Yun nga lang, mas madali sa mapapanis na kasi may kamatis na yun. Diba po? Pero optional yung kamatis. Optional yung kamatis. Karaniwan lang po bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Heritage Group Kiteng. Ang last year heritage tour sa amin was June 2020. So dumating tayo sa bahay ni Doña Sisang ng LBN Picture. So, si Doña Narcisa Buen Camino de Leon. Okay, mga bagets. Jency, do you know Mother Lily? Yes. Okay, before Mother Lily, there was Doña Sisa. So, yung
Oo, sa LDN. Siya yung L sa LDN. De Leon. Okay, napangasawa niya. Okay, so yung L sa De Leon, Diglongco. Lida, Salito Solis, Mila del Sol, Lida Blanca. Amado Goyena. Hindi nyo kilala, i-google nyo. Dahil I'm pretty sure. Lola siya ni Mike De Leon. Yes. Yes. Kung kilala nyo si Direct Mike Mike De Delon, Leon. siya yung director ng Bayaning Third World. So, nag-shooting siya dito. Ang una niyang film was Itim, starring Leopoldo Salcedo. hindi, sino yun? Charo Santos. Charo Santos. Okay, dito sinut. Ah? Dito sinut. Dito nag-shoot. Saka yung, Bayaning Third World, dito Manugang kasi nag-shoot. ni Doña Susan yun. So prominent ang family nila, landed family. Buen Camino is well known dito po sa aming bayan. Tiyuhin niya si Felipe Buen Camino, yung nagtatag ng Federalista Party. Ang asawa niya ay si Jose De Leon, na naging mayor ng bayan. So nag-operate din sila, maliban sa pag-produce ng pelikula, nag-operate din sila ng power plant dito sa bayan namin. So, yun ang contribution niya. So, papasok tayo. Okay, dahil bahay to, paalala lang, syempre we get excited sometimes, no? Mag-ingat lang po tayo, madulas ang sahig, and also be mindful kasi may nakatira sa loob. Okay? So, oo, yung lalo na yung 14 yung building. so, ito ang Maria. Ito yung lumang bahay. Machuka tiles. Halos intact pa. This was used during the shooting of Itim. Ma'am, bakit October mo yung mukha ng David? Ay, stress ka ba? Hindi, tanong ko lang po kung sa tissue. Ano ma'am, ang tanong ko lang. Okay, dito sa amin sa bayan ng Saligan, hindi ko alam kung practice din to sa iba. Kapag may poon, may tinatawag kaming lupa. Lupa. Lupa ng poon. Bakit may lupa yung mga Mga poon? Kasi, yung pag kailangan niya na pag inaayusan siya, yung proceeds ng lupa na yun, ang gagamitin sa pag-aayos sa kanya sa posisyon. Bagong damit, abawag maintenance na, kailangan At hindi palitan maliit ng yun, buhok. mga ektarya yun. Yun. So, karaniwan, hektarya yun. So, yan ang kailangan niya. Lupa. As in, lupa na farm. May, sabi na, lupa, bawa. Kasi Lupa yung ni buwis, San Miguel. yung buwis na kinukuha. Lupa ni, Maria Jacobe. Gano'n. Opo, ano siya? So, yung proceeds ng lupang yun, ang ginagamit sa paggasta sa kanya, yung maintenance niya, kapag aayusan siya sa posisyon. So, ganyan. Wala na silang lote. Oh, wala na daw Nakuha yung na kasi ng iba. Nagtira na yung mga caretaker. Oo, wala na, hindi na mabawi. Ma'am, Maria Jacobe tama. Anyway, ano siya? Ito yung una. Ito yung lumang bahay. Po si Doña Sisa. Ayan po. Kahoy. Okay. Ito si Doña. Doña Sisa. Ng LBN Pictures. Kami sa Opo, syempre, ang pamilya, unless So ito yung dito yung eksena sa movie na Itim. Dito si Charo Santos. So ginamit niya yung mga lights na yan, shadows. so, nakikita nyo, hindi nyo talaga. Kasi yung iba, nasa LBN Museum, yung iba, pinagkakita na ng mga pero meron dalawang kamat. May isang kamat. Ano to, room? Kwarto? Diyan na shooting si Boss Mike. Si? Si Boss Mike. Yung mga gamit eh. Tsaka just in case na may ano yun ng mga ilaw-ilaw. Diba? Okay. Mag-ingat kay Anay, dumungaw na lamang. So, Kahoy din yan. Kung hindi yakal ito, kahoy. Siya di ba siya Amelia? Tayo sa bahay. Grabe yung carving. Tayo before we go. Oo. Tayo dito. Mas mahirap yan, maliit yung This is Montexon House. I will...
i-discuss sa inyo yung detalye ng heroics ni Simon Tecson because we have the grandson to tell that. Okay? Ngayon, yung architecture ng bahay, sa pagkakadescribe sa kanya sa libro Philippine Ancestral Houses ni Fernando Salsita and Martin Tino. Si Dr. Salsita. The house is a combination of styles. Yung windows niya, medyo Arabic ang lagay. Okay? Sa gilid, yung French. It's my name. Nakalimutan ko. Yung ano ba? Sa gilid, French window. Yung parang ganyan. Oh. Kaya coins. Okay. French coins. Q-U-O-I-N. Yes, yun yung details yung bricks. Yung details ng bricks. Parang ganyan-ganyan. Yan, nakikita mo yung ganon-ganon. Ayun. So yan, yun muna ang ating kwento. And ito dito nagaganap every year ang celebration ng Philippine-Spanish Friendship. So, dito, bisita dito ay ang Spain, Embassy of Spain, at saka ambassador. So, yan, pinupuntahan siya lagi. Si Jem Araneta dito last year. Oo, si Jem Araneta, nagpunta siya dito. Then, nakita tayo sa taas, hindi ko pupunta ang magpapan. Pupunta tayo, he lived here. Tumira siya dito mula po sa bata. Lumipat lang siya ng planet. Baliwag. Ayan. So yung dadaanan nating maliit na pinto, ang tawag ay Ano ba sa dito? Puertita. The Texan House. At So close that. Ayan. Tata ba? Malapit na malapit siya. Na naging Hello po. headquarters to ng daddy ko nung tumakbo sa unang takbo niya bilang congressman. His first, run for congressman and his first loss. So dito ang headquarters namin. This is Luis Zamora Tecson. Siya ang apo ni Simon Tecson. Tumira siya dito. Welcome to the house of Simon Lexon and Tomasa Mosques Santiago. Actually, itong bahay na ito ay pinagawa ni Tomasa Moses Santiago. Siya asawa ni Simon. Ginawa niya ito dahil kasi yumaman sila eh. If mabasahin niyo yung libro ni Onofre Corpus, yung kanyang nation, Filipino nation, may binanggit siya ron tungkol sa ang San Miguel ay a part of the tobacco monopoly. And you remember, kung alam niyo tobacco monopoly, yun, mahigpit. Lahat ng lupa ng San Miguel, kinamanan ng tabako. Pinagbawal ang pagtatanim ng anumang halaman. At nung matapos ang monopoly, yung dating lupa na tinatanim ng tabako, kinamanan ng palay. At the same time, it was during all that time na binago, binigyan ng karapatan, bigyan ng titulo. Kaya yung Moses Jan Santiago na yun, who was there, nagawa niya. Yan kasi, ako sa family story, yung Moses Jan Santiago ay sabi nila, pero wala akong pinangahawakang dokumento na matagal ko na hinahanap, na kuno raw pare na napunta sa Lulumboy. Remember yung sa Lulumboy, yung meron niya one of the hacienda ng Bukawe. Ngayon, nung nandun siya, na-assign siyang pare, nagkaroon siya ng relation sa babae. Itinago niya sa San Miguel. Ngayon, nung nanay sa San Miguel, nung mangyari ng ibigay sa pare, pinamanan niya yung mga nakuhang mga donation lupa sa San Miguel. At the same time, ginamit ang kapangyarihan para matituluhan. Kaya kung ma-research nyo ang mga titulo ng San Miguel, makikita nyo na karamihan ng lupa ay ari ng Moses Jan. Ayun, napunta kayo siguro doon sa simbahan, di ba? Nakita niyo yung bahay doon ni Simon
yun ang kapatid nila babae. This is the second Moses Guild Anyway. na encounter nyo today. Itong bahay na ginawa, if you will notice, mataas ang mataas ang bubong. Usually high. Ang ceiling height. Ano. Alam niyo ang dahilan, kung makikita nyo, isa sa pinaka, ewan ko makakarating kayo. O napuntahan nyo yung bahay nila Lawrence. Hindi pa. Titingnan ko dito, Bobo. Yun ang matatandang bahay. Saka meron ditong bahay sa Santa Rita. Dahil kasi, meron again story, according sa history, na in 1880s, siguro alam niyo, there was a cholera epidemic. Because of that, ang ginawa nila rin sa San Miguel, sinunog lahat ang bawat bahay. At dahil doon, yun ngayon, nung itayo ngayon ito, kaya mapapansin nyo, dito sa street nito, andito ang malalaking bahay na bato. Dahil kasi itong San Vicente is the first talagang town. Anyway, yun ang dahilan, kaya pinagawa nila ito. Sa kabila nyo, may bodega. Usually kamalig. Pero sa daga ng panahon na wala na. Pero nung araw dyan kasi, katulad nung nakahali na kayo sa bahay nila ng De Leon, no? Makita nyo may kamalig dyan, no? Makita rin nyo yung bahay ng mataas din. Dahil sa ginagawa nila, yung labis na ani, harvest sa palay, doon nila nilalagay sa silong, kamukha rin dito. Yan ang dahilan. Anyway, yun ang isang dahilan. So dati pala itong Sini Zamora. Gino? Andun ang pinaka-screen. Okay. Itong balcony. Dating sinihan. Okay. So ito yung karo ng Mater de la Rosa. Nung araw, pure notice, pinakpan nila ito eh. Sa daanan ng mga... Kalesa. Oo. Tsaka karo. Ito, pag mula rito, inabutan ko pa yan eh. From this, up to there. Ay katulad niyan. Yan ang apartment ng mga kutsero, kantinero, at saka cook. Dito nakatira. Namatay ang araw dahil yun nga, lahat ng furniture, sinira. Iniba ito kanya ng mga tao, ginawa furniture. Bahay ito ni Delahio and wife Eladia Moses Guild Santiago. This is the third Moses Guild, no? Ito yung pinaka-senator Seferino S. De Leon. Sino si Seferino De Leon? Siya ang tatay ni Trinidad De Leon, na asawa ni Speaker Jeng Rojas. So, ang kamag-anak ko si Rojas. Ito ang bahay ng Madam Judy. Yan, kita niyo. Okay? Ano ito? Sabi nila, tumigil din dito, nag-stay din dito si Antonio Luna noon, at saka even si Aguinaldo. Sabi. Okay? Tapos, nag-shoot din ata dito yung ano, ang sabi ni Lea, yung bantay, nag-shooting din daw ang General Luna. General Luna. So, nag-shoot din daw dito. Okay. What is unique about this house is that ito ay nasa pangangalaga ngayon ng family ni Dr. Felix De Leon. Ngayon, si Atty. Coco ang namamahala dito. Si Atty. Rodolfo De Leon. Kanya tayo nagpaalam, pero mukhang wala pa yung bantay. Nasa loob ng bahay, allegedly, yung buhangin na merong stain ng dugo ni Rizal. Kasi friend daw ni Seferino De Leon. Okay. Sabi nila, hindi lang si Maximo Viola ang nag-contribute kay Jose Rizal. Nag-contribute din si Seferino. Nasa book po yun ni Mariano Ponce. Nasa book ni Mariano Ponce. So, nandun siya sa taas, pero hindi natin mapasok kasi baka kumakain yung bantay. So, nasa taas siya, kung makakapasok tayo, I have to do this in batches. Okay? So, ayan, dito Bobo. Another Moses Guild. Kapatid ko ng nanay mo, di ba? Ang Eladia? Kapatid ng Tomasa? Oo. Meron tatlong Moses Guild na magkakapatid eh. Si Eladia,
Tomasa at Simon. Si Iradia, ang ina ni Sipilino, ang naging asawa si Pilayo de Leon. Ito yung house niya before. So, note na walang bakod. So, nung nagkabakod, lumiit yung daan. So, ito sa Philippines Heritage Library yan, used with permission. Pero papansin nyo ulit, sinabisa niya halos pareho. Ayun na. Pasok tayo. Grabe. Okay? So, ilan tayo lahat? Kalahati na. Mag-ingat po sa pagkakot. Okay. Kalahati muna po Oo. Oo, piniki. So, kalahati muna. Hindi muna tayo lahat. So, the rest, stay muna, akit na kayo. Such history. Careful. Kaya daw yung hangin na nagalaw. Shooting ng anong... Hindi ko alam. Ito? Yeah, may lamat siya. So, layuan na lang natin at malapit din sa hagdan. Oh, lamat. Sorry. Ito yung buhangin na may dugo ni Rizal. Kailangan pala, inom pa tubig. Wala ka yan. Kundi translation niya ay tapping po. Okay. Let's do this very quick, no? Ito, hindi na to original. Parang pinagawa na nila to. Kaya tayo ma'am, bago-bago. Okay? Yung nakikita niyo dyan, yan ang medicine book si Dr. Felix De Leon. So, yan yun. Medyo, para next batch, para makakain tayo. Okay. Buhangin na may dugo ni Rizal nung binaril siya sa Bagong Bayan. Yung kung pinagbarilan niya, nabalsik yung dugo niya doon sa buhangin. Sa buhangin, ayan po, kinuha ko yun. Sa luneta. Sa luneta, ayan po. Yan po ang Bagong Bayan. legend. Ay, may Persian red. Ay, Persian red. Persian ka. Ay, aso! Ano? Persian. Laki naman. Ito, Pascal. Grabe. Tinay! Machuka tayo, so. Ako? Tapos may separate na saradawan ang para hindi makapasok yung ibang tao. Maganda po tayo para isang salita lang ako. Seryoso? Ngayon mo na nakita ito. Oo. Papaliwanag na po ako. Hanggang dito lang po tayo pag nag-picture, ha? Hindi ko kayo na excite ako kasi nakakailangan siya. Yes. Okay. Magsa-start na tayo, everyone. Marami ng moving na gawa. Yes. Okay. Everyone, tayo na po dito para earlier ay naging mayor ng Mr. Miguel. Sorry hinihingan ako. And then, ang asawa niya ay si Cristina De Leon. Anak ng Pelagio De Leon. So, magkakapatid sila. Okay? Yung bahay, ipinamana po doon sa nanay ng present owner, si Mrs. Bustia. On one condition, hindi aalisin sa bahay ang Last Supper. So, the longest resident of this house are the Santos. Okay? Si Tito Bobot may tigalawang hektarya. Ang Last Supper, 20 hectares. Okay? Yes. Yung kaman sa likod, lahat ng proceeds ng lupa, doon tinatago sa likod. Yun ang ginagamit sa pag-aayos sa mga santo. Actually, pag sabi ni Tita Inday, kapag Holy Week or kapag may araw ng posisyon, puno ito. Kasi inaayos ito. Okay? Yung buhok ng poon, it's no longer original. Pinalitan na. Di ba yung original yung parang husk o husk? So, pinalitan yan. Tapos yung damit, nag-donate din yung pizza nila. Tapos yung house,
Dalawang house, yun ang original house, yun ang original house. May nag-donate na isang Buddhist monk para doon sa bagong bahay. Ng Veronica at saka ni Jesus Christ. May dalawa dito na servant, as far as I know. So in total, 12, 13, 14, 15 tapos. Ito ay, oh my God, bigla ko na mental block. So ito yung bahay niya. Ang peso siya ay, okay. So wait, ito ha, hindi kasi natin ito padadaanan. Ceiling, It's oh. different, di ba? Maaliwalas, May magaang sa painting. katawan. Diba? Sa pakiramdam mo, kahit, Fresco, fresco. di ba? Fresco. It's nice, di ba? So, yan. Dahil nagugutuman tayo, let's go! We're going to our next destination, Biak na Bato. Pero maglalunch tayo sa isang old house, katabi ng Biak Bato National Park. Nandito tayo sa gubat sa ano? Sa Sanos, sa may malapit sa Biak na Bato. Ganda, yung mga tatandang puno ng sampalok. Ganda naman dito. Ganda. Grabe naman. Parang ancestral house na na-reconstruct. Grabe. Grabe. Pasok po kayo muna. Pasok po kayo. Pasok na sila, dala na. So, teacher. Hello po. Grabe collection, ingit-ingit ako. Hello po, more. Asan si Arnie tsaka si Tita Christy? Hello po. Ay, basta po. Ayun po, Grabe naman. napagod ka na ba? Gaban driver? Kung mahal na sisigil sa amin, napagod ka. Gasan po ng kamay. Diyan po kayo. May paminggalan. Nung araw, pag bumili ka ng kape, dyan nakalagay sa baso na yan. Panggirahan. Panggarahan yan. Nung ginawa to ang malyan, tinanggal yan. Tapos pinonvert to sa tatlong kwarto. Yung kwarto niya na nakaganon siya. O, nandito. Pinonvert sa tatlong kwarto. Malyari. Baka puno namin at saka espasol. Ano? Wow. So, ito, ano yan? Mais. Sabaw na mais. Anong tawag sa Swam na swam mais. na mais? Swam na mais. Meron, Picturean ko lang po. Oh, Ay, sige. babalikan ko lang. Doon O, lang sa yan may ang buro. O, yung buro namin medyo thick, ha? It's thick. and then, Yan po ang ano. ay, oh. Nandun po yung ano, iba pang dessert. Oo. Ay. Uy! Swam na mais. Grabe. Wow, we are having mais, sinuam na mais. We're having tinapa. And then balisingsong na kanin and pansit. This is traditional. Yan ang mga kasama natin. Enjoying San Miguel meal. Doon. Okay. Mga pamana de payun. Okay. 1, 2, 3, smile po. One more, 1, 2, 3, smile. Okay? Sherwin, saan ka mamaya try lahat? Last. Yan ay sikat sa pastillas. And today, makakatikim tayo dito sa Andreas
sweet delicacy since 1955. Ang sariwang pastillas. Pasok tayo. So, Andrea, since 1954. Ayun si Lola Andrea sa picture. Sino yung gumagawa na gatas ng kalabaw? Gatas ng kalabaw daw. Ito na yun, mga pastillas. Nakita na akong halaya. Parang ito yung mga gagawin ano. Ayun. Ayun. Dala na andyan kayo, no? Gano'n po katagal hahaluin yan? 45 minutes po. Ang bango na. Non-stop? Ang bango? Ang bango ng dayap. Anong fresh po siya eh? Galing na po. Hindi na po ginagamit yung juice, yung rind lang talaga po. Ito lang po lang. Galing po siya sa puno, kaya siya mabaw. Pag po yung iba po kasi, minsan chill na siya sa ano. So, gaano katagal hahaluin yan? 45 minutes po. So, gatas ng kalabaw yan? Oh, fresh na fresh po yan. Asukal. Asukal? Yun lang po. Yun lang? Walang gatas evaporated milk? Wala po. Gumagamit po kami ng iba sa yema. Sa tubig, yema. Pero Ano pong pangalan mo? Ano pong pangalan nyo? Michael po. Ang Michael. Gano'ng katagal ka na pong gumagawa ng pastillas? 2011 po ako nagsimula dito. So 2011, ano na, Andreas na? Yung Andrea po, 1955 pa po. Ang bango-bango naman. I know. So, walang tigil halo yan? Opo. Pag Kasi po, pag hindi lang din siya hinalo, nagkakaroon siya ng marami dahil sa gilid. Yung kulang. Di ba nagkakaroon na ng natural oil yan? Opo. Yung parang mantika niya. Opo, pag nag-over, ano siya, overheat. So, dapat kontrolado pati init. Nare-regulate siya sa ilalim. Okay. Pwede siya buwasan, pwede siya pwede siya dagdagan ng apoy. Bango yan. Lalagyan na. Yan, dayap ang nilalagay. Oh. Bango. Bango-bango naman. Michael, siya yung vlogger, si ano? Hindi, ito po, sample na po Yan, natin. sample Oh, niya, yeah. sample niya. Nasaan yung pastillas? Kunyari, yan po. O, di ba halata na may binusa siyang pastillas? Okay. So, gugupitin pa po kasi yan. Ay, ito na pala. Pwedeng dalawa lang po na magkatabi na ganito. Opo, pwede lang Ito. po. Ito po. Pwede po dalawa lang po yan. Tapos Ito po, igaganon lang gugupitin po. niyo po yan dyan. Gugupitin niyo po dito. Ayoko po ng gupit. Huwag niyo lang po ganito. Hindi, inaano ko lang po. Gugupitin po kasi. Ayan siya. Tapos, Tapos yan, pag ganyan lang po. Igaganyan siya. Tapos po, ipapasok po dito. Tapos ipapasok po yung nasa, yung naiwan po dun sa taas. Yes po, yun. Ipapasok po siya na gano'n. Kaya parang nakaganyan lang po siya. So, dalawa lang po. So, dalawa lang po. So, ganyan po. Parang nakaganyan. Isang peraso, dalawa. Yes po. Opo. Kailangan dalawa. Yun nga lang kasi, actually, hindi po kami ganong pa kagaling kasi naturuan lang po kami ni Miss Joy po na mag-gupit. Ang galing, akin na. Sample ng borlas. Galing talaga. Pang students lang po yan ha. Hindi pa po, pansin niyo po medyo hindi pa siya kasure ka. Ano? Wala naman po Gupitin mo nga dito. Grabe, ito yung mga borlas. Nakakatuwa. Diba? Sige, okay lang. Gupitin mo nga po. Natin yung ginagawa ni Kuya. Ganun pala yun, tumitigas na siya. Malapot to. Malapot na. At parang kalahati na lang pag ano. Parang patuloy mo na siya. Nag-evaporate yung liquid. Paano po malalaman kapag tama na yung pagkakalupi niya? Mas buo na siya, mas solid. Ano siya? Hindi na siya Gaganyan. nagtutulog. Kapag natutulog pa po, medyo hilaw pa siya. Ayun, ganun pala. yun. Ayan, malapit na. Malapit na. Still pa na siya, no? Opo, sa marunong, pag bago-bago lang po. Para sa ego, totoo. Ang mga, kulang-kulang isang oras. Ang trick niya is paano mo rin inahaluin. May trick siya. Mas mabilis din yung kamay, mas mabilis pa rin. Kontrolado yung init. Ito yung mga finished product. Merong papackage na. How much is this? Ayun na yung daya. Daan mo alis. Ito ay gawa ng daya. Dami. Ito na yung mga pastillas. Makukulang niyo po yan. Ito yung ginawa ni Michael na daya. Niluto kanina. Pwede po.
So, ito yung diet namin. Dapat pala yung fresh na fresh. So nakikita natin yung mga yung mga diet pa. Kaya papayag mo may diet. Baka mamaya mainit siya, madikit sa Yan. diyan. Ito. Kumuha tayo ng medayap. Titikman natin. So ito yung medayap. Titikman natin. Grabe, ang sarap. Di ba sarap? Grabe. Sino ba gusto ito si Sir? Kinabahan po ako doon. Nasa yung dayap. Try dito sa Biak na Bato National Park. So marami pala siyang pwedeng puntahan. It's 5:18. Hopefully makita natin yung mga bats. Entrance is adult 50 senior. Oo, bukas na. Nakapagpatuta ka na ba doon? Hindi pa. Ngayon pa lang. Okay, pasok na tayo. Biak na ba ito National Park? Ayan. Ah, Andiyan ba yung marker? Opo, tapos meron din dito yung sa Los Trabajos. Impact of Biak na Bato. ito yung isa sa marker. Siya, nandun na yung sa unahan. Ito yung entrance. May tindahan, mga souvenir. Ito yung mga rock formation dito. Pwede mag-jowa dito, historical site. Merong hanging bridge. Hanging bridge. Ano palang hanging bridge dito? Ayun yung river. Joke lang po. Hindi pa yun naman po. Bakal naman pa yan. Oo, bakal naman. Alam ko plastic. Pero ano siya kita mo gumagalaw? Lumulunod na siya. Pero suspended. Pero ano na ako dito kasi ako naglalaro. Ito na yung... Sabay-sabay naman po tayo. Sabay-sabay po. Ay, may Yan yung po yun, naglalabas. naglalaba, naliligo. Ito, Ayun no, tingnan nyo, naglalaba po sila. Buti nga po luminis na. Ito po yung dati na ano, yung suwan po. Bigyan po talaga, kita nyo po. Yung ano niya, brown. Talagang tinigil po, wala po talagang sinataas ano dito. Kasi po, tumatawid tayo. Ito, tinatawiran natin, no. Muuga pala. Ito na yung Biak na Bato Park. Kasi ng mga lola. Ito nakaraos. Mural ni Emilio Aguinaldo. Ito ang mural at ang ating mga nagpapapicture. Walang museum dito. So ito yung museum. Ano to? Aray mo. Huwag po natin hawakan, ha? Ay, may mga Bawal archaeology. po. May mga sumpa po yung iba, mas lalo kapag galing pa po ng Chinese, yung may Chinese kaluluwang, dynasty. may kaluluwang sasabi po sa inyo. Kakati po yung ano yun. Yun yung mga
Yes! Ang isa, ang tama ba ko, isa sa mga nagpupag dito, si Arman Mijares. Okay. Nagawa through the efforts of Bahay San Jessica ng Bulacan State University and University of the Philippines. Oh! Kasama po. Ako, wala. Matagal na kong taon eh. Kung matagahan. Passport na po. Yes. Work sa mga gusto kong mangyari. Kaya gusto ko kumakadaan dito. Alam ko marami kayo. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam, okay, pag hindi natural, hindi mo nakaalam kasi hindi mo kayo taga rito, no? Ang total number ng guides ay 200. Oo, dito, 200 sila. 60 guides ang inaalam per day. So, hindi sila lahat na isasala. So, kaya kung kayo gustong pumasok, makabawas man lang ako ng 2 o 3 dun sa 60 na yun, makadulog na yun sa kanya. So, yun ang isa sa goal ko talaga. Every 3 days. Paniki po, siya yung nasa taas. Siya po yung papasukin natin. Siya po yung nilalabas ng paniki. Mga 6:30, lalabas na po siya. Sayang. Kung gusto pong pasukin niya, Pwede po kaya. dadaan. Dito na tayo. Tayo na natin. Antayin na natin. Pero ito po yung pinakaharap niya. Ang ganda niya. Viewing deck. Viewing deck. Tama po. Minsan lang tayo makarating Papasok dito. po, dito po dadaan sa tuloy natin. Viewing deck na lang tayo. Hindi na papasok. Viewing deck lang. Abangan lang daw sa viewing deck yung paglabas ng pan. Nakikita ba from the Opo, viewing deck? nakikita po siya. Kung maano niyo po, ito po yung dyan sa baba. Okay. Yung kung aginaldo naman po, doon na po natin siya nakikita. Sa may harap. So originally, ang area niya ay ngayon ay 658.847. Kasi din naman lumabas yung bats ng 6 na. Dumilim. Mas, Baka ano, pagka nakaset yung oras nila. no, Yung year na. Antayin na natin. Nandito na tayo. Diyan po. Yeah, pala biyak na bato. yan yung river. Ay, malinis pala. Dati, nung bata ako, ang lakas ng agos niya, tapos punong-puno yan ng bato. Naginawa nila ng bato. Okay, ito na yung mga kuweba-kuweba. Umakit tayo. Ha? Narinig daw sa record yung ano, naka-record yung joke mo. So, nagtitrekking tayo sa biyak na bato. Hindi, meron pang malaki dyan. Maraming malalaking puno. Laki na ano, ng puno. Gato, nakita nyo. Dati, dyan kami naglalagay na soft drinks para lumamig. Yun nasa yung picture. Giant tree. Ano ba? Demands? Demands? Hindi. Parang kung is to believe, kanina pa kayo nagkukwento ng River. Nag-flash for the dito. Nag-uunod ng mga estudyante rito. Oo. dito po ba yung mismo? Doon tayo babalik sa kabila. Tahimik. Yeah, makita yung iba. Dito din ating pag-explore ng biyak na bato. Kagandahan dito meron trail tsaka merong hawakan. Nakabandi ko siya sa tirad pa. Ang taray ng pasong ni Bakula. Tingnan mo. Yung mga ano na rock formation. Tingnan. Dumidilim na. Sana makita natin yung mga bats na lumalabas. Ito na yung mga rock formation. Kuweba. Pahingahan cave. Kuweba. Nasa Jack na ba ito, Dad? Nasa National Park.
Nagpapawisip ka na rin ate. Ano kasalanan nito? And then, nandito na kami sa pahingahan. What's the name? Hintayin ng mga Pahingan. ng mga paniki. Pahingahan. Dito lalabas? Hindi, malapit na. Ano po yun? Stalagmite, stalactite. Taas, stalactite. Baba, stalagmite. CNG. CNG. Yung mga kuya ba? Diyos ko, parang pwede mag-shooting dito ng Encantadia. Amazing. Pahingahan cave. Dumikit tayo doon, dumikit tayo. Natin naririnig. Oo. Parang sa Baguio. Nakapang ano. Yung pang-train ko lang ito. Nakikita natin yung bat cave. Malapit na tayo. Hopefully, abutin natin paglabas ng mga paniki. Ayan. Yung kuya ba? Yan yung bat cave. Lapit na tayo. Bahay paniki. Sa baba tayo, bababa tayo. So, hopefully sa view deck, makikita natin ang paglabas ng mga bats. Kung species ng bat? Fruit bat. Fruit bat. Alam niyo ba, nag-research yung Ito yung Paano kung makikita? kuweba. Ano yung mga echolocation gano'n, diba? paano kung di Eh di, Pero naririnig na natin sila. Ayun na, nag-umpisa na. Ayun na. Nag-start na sila magdabasa, no? Yan, no? Yan, naglalabasan na. Nag-start na. Yan, grabe. Grabe, oh, nakita niyo yung mga labasan ng mga bats. Nakita natin. Naglalabasan. Sabay-sabay. Ano? And then, parang isang direction na yung pinupuntahan nila. Oh. Ayun, no? Papunta doon. Grabe, ang dami na, oh. Ganun karami. Isang direction na yung pinapuntahan nila. Grabe! Ano? nararamdaman niyo ba yung hindi nila? yes. And then suddenly, konti na lang. Ayun, no? Nandun yung marami. Kailangan ko maligo. And then, tahimik uli sila pagkatapos makalabas ang thousands and thousands of bats. Bukas magbabalikan sila, same, coming from all direction, pabalik dito in one single line. Pabalik na tayo. Medyo inabot na tayo ng dilim dahil hintayin natin ang paglipad ng mga paniki. Pero sulit. Enjoy. Full moon pa. Ilan ba tayo? Hello mga singer, finally home na andito na tayo. Medyo hating gabi na tayo nakarating kagabi kaya hindi na natin close ang ating San Miguel Heritage Cultural, Culinary, and Natural Attraction Adventure. So, I'm very happy na nagawa natin to. Although, medyo malayo yung San Miguel, Bulacan mula dito sa ating lugar sa Cavite. Kung nasaan tayo ngayon. But, tinuloy pa rin natin. So, this was organized by Manila Lakad of JP Ordonia. Also, kasama yung ating kaibigan na si Teya Monsayak ng San Miguel mismo. So, siya, kabisado niya yung lugar na pinuntahan natin. So, nag-umpisa tayo. We want to prove na it's possible to visit San Miguel, Bulacan by using public transportation. So, ginawa natin, maaga tayo nagpunta sa
MRT station. Nagbubukas pala ito ng 5:05 in the morning at mga 15 minutes before 5:05 na andun na tayo, naghihintay para magbukas ang MRT. So pagdating ng mga 5:50, 4:50, inopen na yung MRT at since meron naman tayong beep card, dire-diretso na tayo. So tayong kauno-unang pasahero, nakasakay tayo kaagad at talaga hinintay yung 5:05 bago umalis yung MRT. So mabilis naman siya, parang from Baclaran to from Pasay, mga 25 minutes lang yung MRT. Dumating na tayo sa Cubao. And then from Cubao Station, nilakad na natin yung bus station, yung Cisco Terminal na sa may Cubao, makalampas lang ng Aurora Boulevard. Mga 10 minutes walk din bago tayo nakarating. At isa to sa mga bus na bumibiyahe papuntang norte. So, pwede naman tayong magbaliwag transit at iba pang bus. But yung Cisco kasi dumadaan doon mismo sa loob ng Bulacan. So, kung pupunta kayo sa San Miguel, make sure na tanungin nyo sa mga bus companies kung dadaan siya ng Santa Rita, and then Baliwag, Pulilan, and then San Miguel. Ito yung mga biyaheng Karamitan, Cabanatuan. So, nakasakay tayo mga before 6, pero umalis yung bus mga 6:30. So, ang biyahe is norte, dumaan siya ng Mindanao Avenue, and then nag-NLEX, and then pumasok ng Santa Rita, at bumiyahe na sa mga Banbayan, hanggang sa makarating tayo ng San Miguel, sa may Oriente, yung dating bus terminal, ng mga 9 a.m. From Oriente, sumakay tayo ng tricycle, 20 pesos lang papunta si Ban, kung saan na-meet natin si Thea, at ang mga miyembro ng pamana ng Mayumi, marami, yung pamana group ng San Miguel. So, itinur tayo sa kanilang napakagandang museum. Siyempre, pinuntahan natin ang isa sa mga heritage churches sa Pilipinas, ang magandang simbahan ng San Miguel. Pinuntahan din natin yung kanyang patio, yung iba-iba pa. And then, pinuntahan din natin ang lumang munisipyo ng San Miguel, plus yung kanilang lumang plaza at ang lumang kalsada ng puno ng mga lumang bahay. So, ang pinaka-highlight actually is napuntahan natin ang mga ilan sa mga naggagandahang lumang bahay sa San Miguel. Una na dito yung bahay ni Doña Narcisa de Leon, yung matriarch ng LBN picture, kung saan nakita natin kung gaano kagarbo yung bahay niya. So, ito din ginamit ng ilang mga pinagtatulad ng itim at saka bayaning third world, at nakita natin na still maganda pa at fully maintained. Pagkatapos na pinuntahan natin tinatawag na Texan House, isa sa pinakamaganda dahil siya is Moorish inspired, so unusual sa mga bahay sa Pilipinas na itiniyo noong mga 1880. So, ito yung ang San Miguel daw is yumaman because of tobacco monopoly. So, ito yung bahay na pinagawa using tobacco money. So, ang very unique design niya dahil may pagka-Muslim design. Tapos, yung mga decoration niya sa Amerika kasi mga decoration yung mga grapes, pero ito ang decoration niya is ampalaya. So, dito rin natulog ng ilang araw si General Emilio Aguinaldo. Ito rin ay dating sinihan. So, marami tayong natutunan. Sumunod naman yung bahay na another mansion, nakalimutan ko yung pangalan, but isa sa pinaka-highlight nito is, meron siyang yung parang malaking bote na nakalagay yung lupa kung saan daw tumulo yung dugo ni Jose Rizal nang siya pinatay sa Bagong Bayan noong 1898. And then finally, ito yung bahay na pinaka-paborito ko. Ito yung bahay kung saan matatakpuan yung life-size na santo ng 12 apostol na ginagamit tuwing prosesyon pag Biyernes Santo. So, napakalaki niya, halos, ngayon lang tayo nakakita ng gano'n at natutuwa tayo at finally na-meet natin itong sikat na santo. After noon, punta rin tayo sa paggawaan ng burong Bulacan. Kakaiba pala siya dahil may kakaibang kulay siya na nanggagaling sa anggak. Ito yung parang Chinese ingredients na hinahalo sa paggagawa ng buro at saka ng balo. Ang balo naman daw is parang buro din siya na using hipon at ang buro is using isda. So, pinakita sa ating process, tumatagal na ng 1 week bago to fully maburo. And then after 1 week, pwede na siyang kainin.
So pagkatapos nun, pumunta naman tayo sa bahay ni Thea sa tinatawag na Paraiso sa Gubat, kung saan nakatingin tayo ng masasarap na pagkain na very unique sa San Miguel. Siyempre, una na yung buro, yung sinuwam na mais, nakatikim tayo ng yung kanin na kabalot sa daong saging, nakatikim tayo ng pansit, nakatikim tayo ng arroz a la Valenciana, napakasarap. Nakatikim tayo ng kalamay na may sabaw. Parang yung kalamay pero ano siya, merong parang syrup siya. Nakatikim tayo ng iba-ibang prutas, ng mga kundol, ng makapuno at iba-iba pang pagkain sa dito yun lang matatagpuan sa Bulacan, sa San Miguel in particular. Pagkatapos pumunta naman tayo sa pagawaan ng pastillas. Nakatuwa yung pagawaan niya dahil ito ay gumagamit ng traditional process of using coconut milk. So, ang coconut milk pala is abundant pa rin sa Bulacan. At parang ito ay hinahalo, niluluto ng mga 45 minutes. At ang natikman natin version is ginamitan ng diet. Nagdala tayo ng diet mula dito sa farm kung nasaan tayo. At ito ay ginamit parang pampabango. Iba, napakasarap no talagang flavor ng pastillas de leche using diet. And then nakita din natin, pinakita yung mga borlas na very unique na pambalot ng pastillas sa San Miguel, Bulacan mo lang matatakbuhan. And then finally, ito yung isa sa the best way to end a adventure heritage tour like this. Pumunta tayo sa Biak na Bato, National Park. Very historic siya dahil dito ginamit to during the time of Aguinaldo, the Pack of Biak na Bato, kung saan dito ginawa yon. And then pinuntahan natin yung museum, yung mga monumento ni Aguinaldo. But ang pinaka nakakatuwa dito, na-explore natin yung ilan sa mga caves dito sa Biak na Bato. And then to cap this amazing day, napanood natin yung very dramatic, very beautiful, very magnificent na paglabas ng mga bats sa bahay Panike. Parang thousands and thousands of bats at sabay-sabay silang lumabas. So ito yung trip na ang daming sorpresa, ang dami nating natutunan, ang dami nating nakilala. So salamat sa mga nag-organize kay JP tsaka sa Thea at sinama tayo sa ganitong napakagandang trip. At hopefully nag-enjoy kayo at kung kayo may time, bisitahin nyo ang maganda, makasaysayan at saka mayamang bayan ng San Miguel, Bulacan. Nasa boundary lang siya ng Pampanga. Kaya meron siyang konting influensya ng mga Kapampangan in terms of cuisine at saka in terms of culture and traditions. So with that, maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe sa San Miguel, Bulacan. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon.